Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. May tanggap tayo dito. So bale ito Samsung na maliit lang na amplified speaker. So problem nito ay no power siya. So sabi na may-ari, habang ginagamit niya to, bigla na lang tong nawalan ng power. So hindi niya alam kung bakit ganun. Bigla na lang siyang nawalan ng power. So yan ang aalamin natin mamaya. So bali gagawin muna natin, so ginawa natin dito o ginawa ko dito ay tinis ko muna yung cord niya o yung power supply niya. Nung pag-check natin, meron naman siyang 14 volts. So 14 volts talaga yung power source nito. Yan, 14.2. So bali nakalagay din yan dyan, 14 volts lang pala nakalagay dyan. So yan, kinabit na natin. Wala siyang indicator. Kahit pindutin natin yung power button, wala siyang indicator. May blue dapat yan dyan. Kasi dati nakaayos na ako nito. So ganito din yung ano niya na walang power. Bali ito na, nabuksan na natin siya. Ito yung makikita natin sa loob. So bali SMD type na to mga ka-G-Lovers. So bali baklasin muna natin to, tanggalin natin to para makabuelo tayo sa pag-check nito. Dati nakaayos na ko nito, ang problem lang ay dyan sa connector lang. So niresolder ko lang yung connector. So okay na siya, wala na siyang problema. So ito hindi natin alam kung bakit wala din tong power, kasi minsan kahit pareho-pareho sila na walang power, magkakaiba rin yung tinatamaan niyan. So ang gagawin natin dito ay tanggalin to tapos mag-check tayo. So bago ang lahat mga ka-G-Lovers, pa-promote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. Kung sa video na napapanood, pa-follow, pa-like and pa-share na rin. So tinanggal muna natin yung tornilyo dito. So next kong ginawa dito ay nag-check ako ng voltahe. So importante yan, mag-check tayo ng voltahe. Kasi i-test natin kung saan ba umabot yung voltahe nito. So tanggalin lang natin yung tornilyo niyan. Kahit naman ganito kaliit lang yung board nito, napakahirap din naman itong repairin o i-check pag hindi ka marunong mag-check nito o hindi ka marunong mag-test. So bali tanggalin lang natin itong mga knob para matanggal natin yung board. Wala na naman tornilyo siya. So naka-SMD type na to, meron pa pala sa ilalim yung tornilyo, dalawa. Naka-SMD type na to pala mga ka-G-Lovers, so medyo komplikado na rin tong ganitong repairin minsan. Napakahirap. So ito na, natanggal na natin yung pinaka-board niya. So ito yung kailangan natin, mag-check muna tayo ng voltahe. So madali lang naman pag-check ng voltahe nito mga ka-G-Lovers. Salpak natin yung adapter natin na 14.2 o 14 volts. Tapos diagnose tayo, check tayo kung saan papunta yung supply. Ito yung pinaka-board niya, makikita nyo. Ito yung pinaka-board niya. Yan, meron siya dyan load up regulator, tapos mga op amp yata ito nasa likod. Tapos sa bandang ibabaw niya, nandiyon yung pinaka-amplifier IC. So bali, pinag-uusapan namin ng katabi ko dyan na ang liliit na ng mga pisa ngayon. Pinaliit na. So yan ang mga ka-G-Lovers, tingin nyo, ang liliit, diba? Mga SMD type na. So medyo komplikado na rin itong i-diagnose o i-test kasi ang liliit na, masakit na rin ito sa mata pag test nito. Pero common na gagawin natin o basic lang ang gagawin natin para matest natin to. So simplihin lang natin. Malay nyo makuha natin sa simpleng pagtitest lang natin. So kinuha ko yung multimeter natin, tapos test muna ako ng voltahe. So test natin, salpak natin tong power source.
Yan. Pag salpak natin ng power source, siyempre i-ground natin yung negative. Test probe. Itong kulay black, lagnayin na natin dito sa may tornilyuhan kasi negative na yan o ground. Test natin, ito yung source, tapos may dadaanan siya na fuse. Ito yung fuse na dadaanan niya. Yan. Pag test natin dito sa may fuse, mayroon tayong 14.2. Pag lagpas ng fuse ay open. Wala na siyang voltahe. So yun yung problema natin, no? Open yung fuse. Bakit na open yung fuse? May posibilidad na may shorted dyan kaya na open yung fuse. So tingnan natin yung fuse. Nasa 5 ampere yung fuse. Yan. Nasa 5 ampere yung fuse. Na-open yung fuse dyan pag may shorted na parts sa lampasan ng fuse. Yan, 5 ampere na fuse. Yan. F5A. So may dalawang IC tayo dito. Ito yung left and right na IC ng amplifier. Pinaka-amplifier. Tapos yan, dyan yung CPU niya o microcontroller natin. Meron din siya mga low drop regulator dyan na mag-supply. So gagawin natin, babasher check tayo. Check natin yung continuity. Kataga dyan na. So pag may nagbasher, simple, shorted. Test nga natin. Unang check ko yung fuse, open yung fuse. Next ay malamang sa malamang may shorted kasi kadalasan talaga mga ka-J-lovers, once na may na-open dyan na fuse, malamang sa malamang may shorted dyan. So nag-test tayo, dito papunta yung supply, yan, na-detect natin, nagbubaser na. Yan, shorted. So pasensya na, hindi pala nakita ng camera natin. So naka-ground ako, tapos sinusugid ko yung supply ng positive. So pag napipindot natin o natatarget natin yung positive, yan, nagbubaser siya, shorted yun. Tingnan nyo, naka-ground tayo. Ulitin natin na ground. Yan, hindi pala kita ng camera. Yan. Tapos ito, lampas fuse, nagbaser siya. Ibig sabihin, shorted. Dahil sa shorted ito mga ka-J-lovers, ang hirap naman i-diagnose kung alin dyan tinamaan para ma-perfect natin kung alin ba talaga yung tinamaan dyan. May gagawin tayo. So, ang ginawa ko dito mga ka-J-lovers, dahil wala rin yung gamit natin dyan, dinala ko muna sa bahay to. So doon ko siya diniagnose o doon ko siya tines. So hindi kasi natin mahanap kung saan muna yung shorted dyan kasi ang lilit nga. Kailangan pa natin na isa-isahin yan bago natin makuha yung pinaka shorted nyan. May madaling paraan naman ito para makuha natin o mahanap natin yung shorted. So papakita ko na lang sa inyo mamaya. Shorted mo niya. Tinis ko tong capacitor. Yan, nagbaser din. So hindi ko alam kung saan yung shorted niya. Binaliktad ko pa siya. So kita nyo, shorted. Supply din to. So mga dinaanan na supply, tinitest natin. So nadetect natin na shorted. Tapos yan capacitor na yan, kung hindi ako nagkakamali, hindi pala yan sa supply, sa output na yan, puntang speaker siguro. Pero may nadidetect tayo na shorted. Bakit kaya? So next natin gagawin ay, sabi ko nga sa inyo, dinala ko sa bahay. So papakita ko sa inyo kung paano natin to troubleshoot doon. So may ginamit lang ako doon na pamaraan para ma-troubleshoot natin. So bali ito, nasa bahay na ako, dinala ko na ito sa bahay. So ang ginawa ko muna dito, yan, lagyan natin ng pabango. Hehe. Yan, itong rosin. Yan, lagyan natin, simple lang na rosin. Wala tayong pang ano talaga na dumikit dyan. Itong soldering iron na lang ginawa ko. Okay na yan, basta makita natin may puti ng konti, okay na yan. Yan. So inuna ko muna dito, nilagyan ng ganitong ano, rosin o insinso. Hehe. So dito muna sa may power source muna ko naglagay. So dyan sa IC, konti-konti lang muna, pero importante itong power source muna. So dyan ko kasi ako magpo-focus muna kasi wala ngang power. So ang gagamitin natin, wala naman tayong short killer. So gagamitin natin ay power supply. So pwede na yung power supply.
So ito yung power supply. Yan, nakakabit na yan sa power supply. Ground ko, pero nakababa muna yung setting ko nito, naka 3 volts. Nung pag-test ko dito, wala naman ako na-detect o wala akong nakikitang umusok. Yan, wala akong nakikita. Yan, wala. Kasi naka 3 volts tapos 5 ampere yung setting ko nito. 3 volts, 5 ampere. Sabi ko, dagdagan ko yung voltahe tapos yung amperahe. Ginawa ko siyang 5 volts tapos 10 ampere. So, baka kayanin na. Kasi, unsupply na to, 14 naman. O pwede na rin naman, kahit wala kang ganitong power supply, short mo lang yung, yung fuse, tapos salpak mo yung power supply na 14 volts. O di, iniingatan ko rin, baka kasi may madamay pa. Kaya, mababang voltahe na lang yung ginamit ko. Yan, naka 3 volts tayo. Yan, naka 3 volts yan. So, ang ginawa natin dito, dinagdagan ko siya 5.5 ampere. So dinagdagan ko siya, ginawa ko siyang 10. Yan, 10.50 o 10.5. Tapos ginawa ko siyang 5 volts. Yan, 5 volts. Op. Mali. Basta 5 volts lang to. So hindi ko na siya tinaasan, hindi ko na ginawang 14 kahit 14 volts yung power supply nito. So 5 volts lang, tama na sa akin. Yan. Pag hindi pa rin, siyempre tataasan natin ng konti. Paunti-unti lang. Yan. So, hindi pa pala naka-on yung yung power supply natin. Yan. Pag-test natin dito, pansinin nyo dito mga ka-G-lovers. Yan. Meron ako nakikitang usok. Kita nyo, may nakita na akong usok. Kaya lang, hindi ko ma-diagnose o makita kung saan partin ang usok na yun, kasi kunti yung nalagay natin na rosin. Yan, o insenso tinatawag nila. So ginawa ko dito, yan, nilagyan ko pa sa power source, tapos yung IC, pinaka power amplifier IC natin dyan. Yan, ito yung power supply. Yung pag-check ko dito, wala ako napapansin, pero may umuusok. Hindi ko lang mahanap kung saan parte. So, ang pag-test natin, ground, tapos lagpas na ako ng fuse kasi open yung fuse. So, yan, kita nyo may umusok, di ba? Yan, hindi ko lang makita kung saan parte. So, ang ginawa natin dito, dyan ko nakikitang parteng usok. Nilagyan natin ulit ng rosin o usok dito sa may parte nitong isang IC. Yan, kasi kulang yung nakalagay dyan na na ganito. Yan, nilagyan ko pa siya dyan. Naglagyan ko lang ng puting usok niya hanggang sa dumikit siya. Yung isang IC meron na, pero hindi naman shorted kasi wala tayong pagbabago, ganun pa din, may puti lang. Yan, nilagyan ko lang siya dyan kasi dito ko banda nakita yung usok. Kaya ulitin natin. Yan, meron na yung isang IC na nilagyan na natin. So malalaman na natin kung saan parte talaga kasi almost nalagyan na natin lahat. Nung pag-ulit natin ng pag-test dito, nakita ko na yung nakita nyo, yan o, yung isang IC. Yan, na bago uminit siya o, tingnan nyo. Yan o, nagtubig. Yan o, tingnan nyo, di ba? Yan. Yan yung problema, nakuha natin yung problema. Shorted to mga ka-G-lovers. Yan yung shorted. Tingnan nyo yung isa yung IC, tingnan nyo walang pagbabago, may puti pa rin. So next natin, so ginawa ko dito, tinanggal ko to, tapos nag-testing ulit ako. So bali tanggalin lang natin to. Yan, tanggalin lang natin, fast forward ko na lang siguro, tapos check natin ulit siya. So bali nag-check pa rin ako dito mga ka-G-lovers. Nakita natin yung shorted. Tingnan nyo maigi. Tinik ko kung namatay yung pagka-shorted, kasi nasunog natin o umusok na siya. So tingnan natin kung nawala yung pagka-shorted. Pag ganun pa din, tanggalin natin to mga ka-G-lovers. Yan, nung pag-test natin, ganun pa din. Kita nyo, ganun pa din. So ginawa natin, tinanggal natin yung pinaka IC.
So tanggalin lang natin to, tapos balik tayo. So bago ang lahat pala mga ka-J lovers, tiningnan ko muna pala yung IC dito kung anong part number niya. So nung tiningnan natin yung sunog, hindi ko na makita yung ano, kasi tatakpan siya ng rosin, hindi natin makita yung part number. Pero yung isa, hindi natin makita kasi walang masyado siyang ganyan nakatakip na rosin. Yan, tinignan ko pa yung ano, yung isang IC, saka ako nakita yung part number. So nilinisan ko muna siya para mas makita natin. So hinat-air ko din yan para maalis yung mga namuo dyan na rosin. Kaya at least nakita na natin yung part number dyan. Yan, tinignan ko pa siya. Hinat-air natin. So dito na lang kasi same lang yung IC nito, parehas din yung nakalagay na IC. So pag nakita natin yung isa, okay na yan, parehas din naman yan. Yan yung pampalit niyan. Nung nakita natin yung IC nito, nahirapan ako, naghanap ako sa online, wala akong makita. Kaya hindi ko rin to napalitan ng IC. Pero okay na rin, napatunog ko rin to, pero hindi ko siya pinalitan ng IC. Napatunog ko yung kalahati lang. Yung isang sa bandang speaker, yun nagka-problema. Yan yung nasunog natin na IC. Yan, hindi kita yung masyado yung number, ano. Yan, meron siyang 5A, hindi masyado. Pero itong isa, kita itong isa. So, wait lang. Yan yung sunog natin, no. Yan. Tingnan nyo, may kunting basag sa may gilid niya. Tapos sinilip ko tong isa, itong pinaka-IC niya na isa. Kaya nabasa rin natin yung part number niya kung anong ginamit. So yan, hinatir ko siya para mas makita natin. Maalis yung sa ibabaw ng nakasulat para makita natin yung part number. Yan, okay na siguro to. Nung tinignan natin dito sa microscope natin, yan nakita na. Yan na yung part number niya. Yan, TPA 3130. Yan, kita na, di ba? So ginawa natin dito ay tinanggal natin yung isa nito na IC kasi sira na nga, shorted na siya. So fast forward na lang natin siguro. Kanina pa ako nasabi ng fast forward muna natin. So yan yung part number niya. So tinanggal ko muna to dito para malaman ko talaga kung siya talaga, kung tama yung hinala ng pang DIY na short killer natin. Bali ito na mga ka-J lovers, natanggal na natin yung IC. So ginawa natin dito, chinik na natin kung may shorted pa ba siya. Kasi natanggal natin yung IC na na-detect natin kanina na umusok nung pag short killer natin. Medyo basa kasi kaya pinapatuyo ko. So bago ko siya i-power on o salpakan ng power supply. So bago ang lahat dito, i-jump muna natin yung fuse kasi wala tayong ganyan na fuse. Pag punta na lang sa shop, palitan ko na lang siya ng glass fuse na 5 ampere.
So wala tayong ganyan na design, yung SMD type na fuse. So ginawa ko dito, yan, ginampiran ko muna yung fuse dyan. Pero una ko yung pag-jumper, hindi dumikit. So tinest natin, wala na siyang shorted dito. Kita nyo, wala na siyang shorted. Hindi na siya nagbabaser. Yan o, wala na siyang shorted. Kanina meron, di ba? Naalis na kasi natin yung IC na shorted. So ito, nilagyan natin ng pansamantala muna na fuse. So ginampiran ko ng soldering lead. Kaya lang sa kabila hindi ko pala nadikit. So hindi siya nakadikit, pero napansin ko rin naman kasi nung pagsalpa ko hindi umilaw. Napansin ko hindi pala nakadikit yung ginamper natin na fuse sa kabila. Sa kabila okay na okay. So, kita nyo naman, nilagyan ko ng jumper pero hindi pala siya nakadikit na maigi. Kaya, hindi sa una kong try, hindi siya na pumower. So, akala ko may tama pa kasi hindi pumower. Yung pala, hindi nakadikit yung fuse na maigi. So, pinagin ko na siya. So, hindi ko masyado siyang pinasok na maigi. So, nakaangat lang ng konti. Basta sinalpak ko lang. Yan, meron tayong 14.2 volts. So, salpak lang natin. Yan, paglagay ko, hindi umilaw. Kala ko may tama pang iba. So, pinower on ko, hindi umilaw. Yung pala, sa connection ng fuse, hindi siya dumikit. Yan, pag test ko dyan, nasundot ko, dumikit, umilaw. Yan, pag sundot ko dito, may trabaho ko. yan, sa kabila, pag sundot niya, tingnan nyo, walang supply dito, mayroon. Yan. Pag sundot ko, nagka-power siya. So, hindi pala nakadikit na maigi yung fuse na nilagay natin na jumper. Yan o, kita nyo, hindi nakadikit. Pero akala mo nakadikit. So, dinikit ko lang siya muna. Inayos lang natin yung pagkadikit ng soldering lead sa fuse. So, okay na, nadikit na natin. Pag salpak natin, yan, pumower on na. So, hindi ko masyadong sinalpak na maigi yan, kaya tingnan nyo, nawawala yung power. Yan, hindi ko, yan, pag ginalaw mo, hindi ko pa na ilalim o na tawag yan, na pasok ng maigi yan. Kalahati lang. Kaya pag naglulos contact, kala ko kasi pasok na, hindi ko pala. So, nung pinasok natin na maigi, hindi naman siya namatay na ilaw. Nung pinasok natin siya maigi, kita nyo namatay pa. Yan, pag pinasok mo na siya na maigi, yan, okay na siya, hindi na siya namamatay yung ilaw. So kita nyo, hindi na siya namamatay kasi nakapasok na siyang maigi. Dahil okay na to, may power na to, wala tayong speaker ditong pan-testing na maliit. So binalik ko naman ulit sa shop. So pabalik-balik tayo. Doon ko na siya trinay, doon ko na siya tinesting. So, okay na, nakasalpak na kasi siya, nakapasok na siya ng maigi. So, bali ito na mga ka-G-lovers, nandito na tayo sa shop. So, ang ginawa natin dito ay pinalitan ko na lang siya ng fuse. So, glass fuse na yung pinalit natin. So, tinanggal ko muna yung fuse dito, yung pinaka-fuse natin. Tapos, pinalitan ko siya ng glass fuse. Yan o, tinanggal lang natin. Palitan natin ng 5 ampere din. Bale, fast forward na lang natin, o skip na lang natin to. So, lagay na lang natin dun sa nakakabit na yung ano natin, yung fuse. Yan, basta pinalitan natin. So, tinanggal ko yung fuse na yan. Yan, ang lit-lit, diba? So, pinalitan natin siya ng 5 ampere na fuse na glass. So, ang liit lang ng fuse.
So ito yung gagamitin natin na glass fuse. So kinabit ko lang yan dyan. So skip na lang natin siguro to. Madali lang naman to ikabit. So ginawa natin, tinesting na natin. So pinatugtog natin. Yan, kita nyo pumower na siya. So kabitan lang natin ng cord. So yan ang mga ka-G lovers, almost matapos tayo sa pagkabit ng fuse. So nilagyan ko na rin ng insulator para hindi magdikit-dikit. So nakatanggal yung IC dyan kasi wala tayong pampalit muna. Nag-search din ako sa online, medyo nahirapan ako, wala akong makita. So testingin natin kung gagana yung speaker na to. So ibig sabihin pag gumana to, yung sa isang speaker yung may problema kasi left and right lang naman to. So isa sila na easy. Dahil sa nagtunog na to mga ka-G lovers, mas maganda pa rin kung natakpan na natin, buong buo yung tunog. So bali takpan muna natin to, tapos testingin natin ulit. So bali ito na mga ka-G lovers, ready for testing na tayo. So testingin lang natin. Yan yung IC, dinikit ko na dyan para hindi mawala. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat. So sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na ito.